Magtanong to. May intelligence fund kayo. Pakalatin ninyo, mga tao. Mag-interview kayo. Kunwari, doon kayo sa side ng nung mga Duterte. Tignan nyo yung nararamdaman ng mga tao. Tignan nyo yung galit ng mga tao na kahit mamatay sila, handa silang mamatay. Hanip Pag nagugulat nga ako sa never ko nakita yung ganyan ng mga Pilipino EDSA 1, EDSA 2, hindi. Noon, EDSA 1, EDSA Usisero No? Ay, punta tayo EDSA. Tingnan natin kung ano meron doon. May nagtitinda doon ng mga baranak yun. Lakad tayo, ganun-ganun. Pero ngayon, hindi. Ang iniisip ngayon ng tao, ituwid na ngayon ng Pilipinas. No? Ituwid ang abo. Kasang relo pa kayo, may mga mamahaling putragis kayo, may mga mansyon kayo, meron pa kayong mga property sa abroad, gamit niyo yung pera ng taong bayan. Nakainit talaga ng nakakasama ng loob, ng damdamin. Mantalang yung mga kababayan, hirap na hirap. Kaya okay lang mamatay, papatayin nyo rin naman kami. Ganun ang iniisip ng taong bayan. Rebelyon, kasuhan nyo rebelyon. Sige, kasuhan nyo. Putang, PI kayo, kasuhan nyo. Ha? Kasuhan nyo. Simulan nyo ako, kasuhan nyo ako. Kasuhan nyo ako. Kakasuhan namin kayo. Death penalty kayo. Yung rebellion, walang death penalty. Kayo, pucha, death penalty kayo lahat. Hayop kayo. 1 week lang ang trial sa inyo. 1 week. Pakinggan nyo yung aking mga rekomendasyon. Pakinggan nyo. Yung aking fictitious, fictitious, hindi fake news fiction. A product of my imagination. Tignan nyo. How to run a 356-day transition of the Philippines. Ano yan Pang ano yan ano tawag doon? Shucks. Pang award yan. Oo. Bestseller. The 356-day transition. Simulan ko sa day 0. Yun yung, bago kasi transition, kinakailangan, merong day 0. No? Day 0. And then, 356 days, 1 year, 325 days. 1 year, 325 days. 1 year, then, snap election. Yun yung rekomendasyon ko lang. Sundin nyo kung gusto nyo, kung ayaw nyo, wag. Diba? Anyway, I won't be in government. I won't be belat. Ayoko. Kaya sulat ko na lang o ibablog ko na lang. Day 1, day 2, day 3 hanggang 300. Ang dami kong content. 325. Isang taon. Isang taon ako magko-content Day 1, day 2, day 3, diba? Day 0. Minsan, pagka ginagana ako sa isang araw, dadamihan ko. Ganun. Just give you an overview, ang dami dapat yanda. I-consider mo. Inday Sara, you have to consider you being an end of days president, and then you have the support of the Filipino people because it's the last people power na ang gusto ng tao, reboot, revolutionary government. You have to listen to the people. Hindi pwede yung magpapalit lang. Hindi pwede. It has to be a revolutionary government that you will install. And the people will install you as the head of the revolutionary government. Para wala kang doubt, wala kang question, walang question lahat, pati buong mundo na nanonood, 1 year. 1 year, snap election, you run. You have a mandate. Sino lalaban sa'yo? Sino? Walang makalaban sa'yo di ba? Walang makalaban. Tingnan natin. Pero ang labanan ngayon, wala ng pera. Kasi i-reboot natin yung COMELEC. I-reboot natin. Hindi na kinakailangan ng pera kasi ang gagastos ngayon taong bayan na. Government of the Philippines, for every election thereafter, 2000 something, 1,000 years from now, wala nang gastos sa
pagtakbo. Ikaw may 2 billion ka, pwede kang tumakbong presidente. Putragis yan. 2 billion, nanakawin mo yun, di ba? Maghihingi ka sa mga oligarko, kaya may utang na loob ka sa oligarko. Anong ginawa ni Duterte? Hindi siya tumanggap. Ang nag-upo kay Duterte, taong bayan. So ngayon, ang mag-uupo sa lahat ng politikong ipapasok natin in the future, taong bayan. Taong bayan ang gagastos sa lahat ng politikong tatakbo. At hindi tayo, ang daming, ang dami ito, kita niyo, ang dami, no? Dami, no? Sinusulat ko, yan, di ba? So, walang bayad to. Walang bayad. Misis ako, pagka may idea ako, sinusulat ko lang. Kaya kayo, pagka gusto nyong may iniisip kayo, i-comment nyo, baka sakali na kahit hindi na live, sa pagka in-upload na ng YouTube itong video na to, itong live na to, comment kayo kung ano yung gusto nyong mabago. Baguhin natin, di ba? Pagka viable, baguhin natin. So, yun yung mga example, PhilHealth, full coverage, retirement, full retirement para and then standardized retirement sa lahat. Babalik yung mga taxes ng tao, mga ganun ba. Kaya natin baguhin yun kasi we, the sovereign Filipino people, tayo gagawa niyan. No? 365 days, 365 days in a year, no? 365 days, 1 year of transition. Every day, isa lang, na nakasulat na dito, kunwari, meron na akong working, nasa 100 na ako, may git. 80, nasa 80 na ako. So far, so good. Isipin nyo kung lahat ito nagawa, 80 na pagbabago. Dahil ang ganda ng Pilipinas. 365. Pagka sinipag-sipag pa ako, baka maging 400 yan, 500 pa yan eh. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung Revolutionary Council will talk about a topic, an agenda sa umaga. Meron kang ganito, forward mo na, may magre-research na, bibigyan mo ng kopya, lahat na nakopo sa Revolutionary Council, 15 kayo. 15. 15. Gusto nyo, 20. Dami naman ng 20. Daming pakakainin. 15 is good enough. Parang board. No? Siyam is konti. Yung siyam. 15 is good enough. You have more minds, the better. No? Revolutionary Council, huwag kayong mag-volunteer kasi i-appoint na lang yan. Kayong mga maangas, kayong mga tatahi-tahi, kung kailan matapos to, tsaka kayo tatahi. Pwede ko. Ako, Madam, Revolutionary Council, I will help you, Madam President. Mga ungas kayo. Hindi nga kayo tumulong eh. Mga walang niya kayo, oportunista kayo. Mga senator, congressman, mga politiko, no? Mga mga generals. Panay kayo. Magsalita kayo. Mag-isip kayo. Tapos kayo, kokopyahin nyo ito. Okay lang naman. Libre naman to eh. Okay lang. Pero wag kayo mag-aasta na may utang na loob pa ang Inday Sara sa inyo. Ha? Huwag kayong mag-aasta na may utang na loob ang Inday Sara sa inyo. Huwag kayong humihingi ng pwesto, kayong mga tutulong sa people power. Huwag kayong hihingi ng pwesto kay Inday Sara pagka umupo siya at naiupo siya ng taong bayan because bayaan nyo siya ang mag-isip kung sino yung karapat-dapat dyan. Okay? Para we want to have a Philippines na matino. The critical stage there, Madam Inday Sara, the critical stage, the critical component of your revolutionary government is the Revolutionary Council. You have to have a good
intelligent, loyal, country-loving, and incorruptible na members ng Revolutionary Council. People who can think out of the box. Meron na tayong guide. Ito na guide, oh. Ay, hindi ako parte ng Revolutionary Council. Hindi. I'm not even volunteering. No? Matutulog na lang ako, mag-aalaga ako na. So, I will do my part na gawin lang to para may guide kayo. Kasi naman yung gustong umupo. Mga gustong may ambisyon, no? Kayo na. Kayo na. Because pagka pumalpa kayo, ako makakaway niyo. I will stay alive as long as I can. Pagka nakita ko kayong pumalpa kayo, nakalabanin ko kayo. Pero huling people power na yan. I think pagka nailagay natin yung death penalty, that's good. Yung Council of Elders, that's good. So doon pa lang okay na tayo eh. Pero hindi. 365 days yan. Every day, may changes. Kung gusto natin, umaga, meron tayong isang pagbabago. Sa hapon, meron na naman tayo isang pagbabago. Araw-araw, ganun. So, in form of, ano na yan, in form of revolutionary order or executive order, no? Revolutionary executive order ng presidente. Pirmahan niya ng pirmahan. Sarado Congress eh. Sarado Senate eh. What you have is a revolutionary council thinking for the president who is the head, and then sila yung magdadraft lahat, sila yung pros and cons, and then ayun na, pirmahan niya. Pwede nga siya umupo doon eh para magano. But ang lahat niya ng common ground is ayusin yung bansa natin. It would be a very, very good, it's a great leap forward pagka naayos natin ito. Hopefully, we do it soon so that makatikim pa tayo ang katiting na gloria na under a revolutionary government at umaabante ang Pilipinas na ang gobyerno ay nagseservisyo ng maayos. Wala lahat yan na mga kawalangyaan na yan para makatikim ng gloria ang taong bayan. Kahit katiting, kahit isang quarter o isang taon, kalahating taon, bago yung mga delubyo na. The country is not even prepared for a big one na earthquake. We're not prepared. Anong titingin yung gagawin ni BBM? Hindi, Sara, you better be prepared to do things na matulin. Because you have to look at it when you enter, when you are the leader, you are an end of days president, you have to consider everything. No? Nuclear war, food scarcity, invasion, think of everything. Plague, pestilence, buksan niyo yung Biblia. Nandun lahat. Pagka ang hindi nyo alam yung gagalawan ninyo, ay mabubulaga kayo. Tama lang naman, di ba? May point. You have to look into the timeline when you will become the leader of this country. Ganon din yung iba. Ganon si Trump, ganon si Putin, si Jinping, si Kim, lahat ng leaders ngayon. You have to understand the timeline. Inday Sara, Madam President, you have to understand the timeline that you are getting yourself into as head of 120 million Filipinos and as the end of days president. If it comes, at least you are ready
you're prepared, you are nakaganong ka, ang tawag doon, yung peg mo is pang end of days president. Ang masama, kung hindi mo consider yung sarili mo, butata ka. Magalit sa'yo taong bayan. Kakamon din, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ewan ko sa'yo. Pagka nandun ako, sasabihin ko, ewan ko sa'yo, Day. Ewan ko sa'yo. Sinabi naman sa'yo, end of days president ka. Ano nangyari po? Baka mabuntal ako. Joke. Hindi talaga, serious yun. Because a lot of Filipinos might die. A lot of Filipinos might suffer. Kunyari, isang biglang earthquake sa Metro Manila. Bumitak yung Metro Manila. Pag-aralan mo lahat yan. Yung possibilities. No? Anong ahensya? No? Pillbox, no? Na meron daw lamat yung Manila, pwedeng bumitak. And then matira Antipolo, yun yung bagong beach, no? Antipolo. Nakakatakot yun, ha? Isipin. But you better be prepared for that. You better be ready for that. If only we can predict, ano? Kaya merong magnitude 6 ngayon saan ba? Sa south. And magka-connect naman lahat yan eh. Kaya nga, you better understand the science, no? Ay, daming sakit sa ulo ng leader ng isang bansa. Kaya nga, nagpapaka-stress kami. Pero, tinawa namin problema yan. Papaka-stress kami, pero ang problema kasi yung taong bayan ang tatamaan eh. No? You have to have foresight. You have to have a vision for the country. You have to be decisive enough when the time comes. You have to have good people around you. Good performing people around you. And you have to have punitive na mga measures, no? Death penalty, etc. Ganon. And then sample. Hindi biro-biro yung sabi kang na presidente. Pero yung presidente ka, end of days president, mabigat yun eh. Kasi nakasalalay sa yung buhay ng 120 million na Pilipino. Kaya you have to approach it per LGU, just like the Pharaoh and Joseph, di ba? Nag-impact bawat LGU so that kung ilan yung population doon sa LGU, well taken care of sila. Doon yung china-channel, pwede nyo, wala na muna build eh. Doon na muna, food security muna. Pwede ganon. Because yung direction nyo, pag ang isip ninyo ay doon sa malawakan na pwedeng mangyari, based sa Biblia, based sa mga hula-hula na mga credible na mga tao, based dun sa mga nakikita natin na mga nag-a-unfold pa isa-isa at sabay-sabay na mga nangyayari sa buong mundo, you at least have the thinking, o nga no, mabuti handa na. Aanin mo yung build kung yung tao mo gutom. Secure na muna yung pagkain. Di ba? Secure muna yung protection. Quiet. Secure muna yung protection para hindi maging kawawa yung tao. Di ba? I think that is the smart way to go, Madam Inday. Wag na muna yung mga trophy, wag muna yung mga legacy na yan, mga build. Anyway, it will take baguhin natin yung tenure. 4 years. Every 4 years. Nandito yun, somewhere. Nandito yun, 4 years. Presidente,
And unlimited. Elek. Hanggang sa tumanda. May bigote ka na. May balbas ka na. Ikaw pa rin presidente. Putire. Mga Pilipino. Di pa ba kayo nagsasawa sa akin? Tama na. Walang yan. Oh, di ba? Baguhin natin yung tenure. Tagal yung 6 years. Pagka naasa rin tao sa inyo, ayun na, di boto na ng iba. Pero kung gusto ka ng tao, 4 years, oh, 12 years. Paano? Baguhin natin. Taong bayan, tayo magbabago niyan lahat. Oh. Kaya mag-propose kayo ng gusto ninyo, mag-comment kayo, pwede kong mabasa and then makita ko kung meron ako nakaligtaan, no? So pare i-run down ko ng para magkaroon kayo idea. AFP-PNP. AFP-PNP. Revamp. Restructure. Pucha. Ano ito? Retire all generals. Pucha, ang tindi naman. Galit. Retire all generals. Pucha. Ano pa? House arrest. Pending investigation. And pagka na lamang guilty na nangulimbat ng pera base sa inyong salin at inyong ari-arian, bitay. Di ba? Hanip. Yung PNP, babaguhin na kayo mga pangalan nyo, AFP-PNP, kasi sinusuka kayo ng tao eh. Standardization ng pensyon ng AFP, ng mga government and private sector, SSS, GSIS, etc. Yung mga malalaking sweldo dyan sa SSS, GSIS, i-rectify natin. Tantado kayo, ba't yung masweldo kayo na malalaki? Akala ninyo gagaling nyo. Ang lalaki ng sweldo nyo, may million pa kayong yan. Million pa. Ano yun? As if naman kayo nagpalaki ng pondo na yan. Ang nagpalaki niya ng pondo na yan ay yung deduction. Ever since, deduction ng mga tao. Mali yung malaki-laking, sobrang laki. Sisante kayong lahat. Ng mga nandyan, mga board. Tapos nun, ayusin yung sweldo, mali yun. Ano tayo maggarbo? Panay kayo... No, mandatory service, ROTC. Di ba? AP budget, 1 trillion. Uy, dapat yun, 1 trillion. Provided that you will initiate the construction of defense industries all over the country. Hahatiin nyo by region. Region 1 hanggang 18, meron. Kung saan maganda yung paggawaan ng mga uniforme, para yung 50 million reservists, may uniforme. Saan paggawa ng mga patches, para yung mga taga-Samar, may gagawin sila, patches. Yung mga paggawa ng baril, yung mga taga-Cebu, Danao, mga paggawa ng bala, actually, Luzon, Visayas, Mindanao, para matamaan yung isa, meron you do not keep your eggs in one basket. Paggawa ng night vision, paggawa ng drone, mga drone ba, paggawa ng mga missile, jet, fighter jet, bomber, barko. Lahat tayo gagawa. Government to government, transfer. Magkaroon tayong sarili nating Iron Dome. Para, yun muna dapat tunayan natin. How we can protect ourselves. Intercept, missile intercept muna. Radar system, prediction, and then intercept. Kasi meron tayong mga dito mga target So yun na muna. Bago yung mga army na yan na pagalingan na army. Tikas pa nga muna mga army. Di pa kailangan. Jungle warfare lang muna. Anong turo-turo? Ano pa? Ang dami Congress, 18. 1 per region. Senate, 18. 1 per region. Governor, 1 per province. Form of government. Federal state. State of Luzon, Visayas, Mindanao. Sige. Agricultural products, 20 minimum. Food security, export natin yung excess natin. Price control, farm gate prices. Bawat Pinoy, saka na. Dami. Livelihood for people.
Oh, lahat ng ano, wiring, underground na. Lahat. Nga walang ya kayo. Kung salasalabit yung mga, salasalabat yung mga wiring nyo. Hindi. Walang dapat makitang wire na nakalitaw dyan. Big tick ko kayo dyan eh. Walang ya. Hindi government ang gagastos dyan. Kayo. Yung mga ano, kung hindi ano. Ay, yung mga mainstream media. Ay, naku, patay kayo. Yung mga suspendido yung lisensya nyo. Suspendido. Pending investigation. Kung kayo nagpe-fake news, yari kayo. Yari kayo. Sige, ha? Gagaling ninyo. Kasi galit na yung taong bayan. Aayusin namin lahat yan. I-reboot namin. And every day is a new day, a new, ano tag yun? Every day is a change happening for the next 365 days. No? 365 days to transition. Gagawin kong ano siya, playlist siya, para pwede niyong balik-balikan. At kung sino man yung Revolutionary Council na yan, if ever magkakaroon, no, meron kayong babalikan. Meron kayong babalikan. At kung si Inday Sara, meron kang babalikan. Like, share, subscribe. Joke lang. Okay. So, Bobby of Tuhan. Magandang gabi. Magandang gabi, Wiwing. Bobby of Tuhan. Naku lang kayo uli nag-live. Ingat. Oh, busy eh. Marami kong iniisip eh. Ito nga iniisip ko. Paano ko magla-live eh. Iniisip-isip ko to. Gusto ko properly. Ganyan ako noon. Nung ano ko, third year akong PMA, inisip ko kung sakasakali, sabi kasi ni Bob De La Rey, imista ako, kasama ko sa Colors. Kung sakasakali, ako maging Corps Commander, ako maging First Captain, yung tinatawag Barombado. Sabi ko, Bok, hindi ko na ina-ambisyon yun, ha? Gago, kaya nga nandito sa Colors, eh. Sabi nga nun. Bakit? Ano ba meron Colors? Ikaw yung tipong, snappy. Sabi nga nun. Ganun ba? Ang alam ko lang yun, pagka tumayo kang ganyan, diretso, kaya kang kahit 5 oras, 6 na oras kayo nakatayong ganyan, katabi bandila, hindi ka gagalaw. Okay lang, kaya natin. Hindi yun. You're supposed to defend the flag. Wala man tayong bala. Gusto nyo ako mag-defend the flag, baril ka, wala man bala. Paano ko i-defend yan? Siya talaga. Sabi sa akin, Bok, seriously, ang Colors, pinagkukuhanan ng cadet captain yan. Kung hindi, pinakamababa sa atin, Bok, battalion commander. Hanip ah. Battalion commander. Hanip, daming dito ah. Ano yun ah? 4. 4 yun ah. No. Kasi yung company commander, 3 eh. De yung battalion, 4. Tapos yun. Hanip ah. Hindi nga, sabi nga nun Corps Commander ka, sabi nga nun. Sabi ni Bob he was that confident. Sabi niya, alam mo, Bongmate, kung ako hindi turn back, ako yung baron, ikaw ang deputy. Sabi sa akin. Alam mo, sagot ko, buti na lang, turn back. Tapos ano yung kina-turn back mo? Mista, anong kina-turn back mo? Anong dahilan ba't ka na-turn back? Casing ba? Hindi Bok. Okay, hindi ako nangihay, sabi niya. Academics? Algebra. Sabi ko, bobo. Algebra na turn back ka? Ha? Mani-mani yun eh. Sabi mo, exempted. Sabi talaga. Na-turn ba ka sa algebra? Hanip. Hanip talaga. No amount, Plus 82 dapat yun eh. O de, naging bunkmate ko. Nung una ko nakita yun, sabi ko, laki-laki ng ulo ba? Na kalbo ba na marine cut eh. Marine cut, laki-laki ng dito. Nung leeg, nung batok, taba-taba. Ay ko, sino yung siga na yun? Mukhang mukhang manganga na. Mukhang magan eh. Kasi nagkasama kami sa Colors. Ayun, siya nagsasabi sa akin na seryosohin namin. And that I developed the mindset na once you accept that
you will have that role, then you will be better prepared. Kunyari kayo, mga nasa serbisyo, wala rin keme-keme. Madam President, ikaw din ha, Madam Inday, wala nang keme-keme. You are there, you accept na nakatuto ka. Walang keme-keme. You prepare yourself, imagine yourself, visualize yourself that you are running the country. And anong gusto mong mangyari sa bansa natin? Yun yung hindi ako nagagalit. You visualize yourself. When I was there, third year PMA, I was visualizing myself na ako yung corps commander, yung first captain, anong gusto kong pagbabagong gawin sa cadet corps such that maiiwanan yung cadet corps na snappy. Inisa-isa ko. 365 days of doing it. So I got the journal ng class 81, class 82, di ba? Tinireview ko yan, inisa-isa kong basahin. Hinihiram ko, kapal mukha. Sir, pwede bang hiramin yung journal nyo? Re-review, sir. Papagaling, sir. Okay. Ganun pala. Ganun pala. Kaya pala. Natuto ko. So, that gave me a mindset ahead of my classmates. So, yun yung And then, I had the time to do it. So, ngayon, binivisualize ko na what if we will have the last people power and then we will find ourselves supporting the next president, an end-of-days president, and we only have 1 year to change the country. 1 year to reboot the country because more than that, baka